Hindi ako kayang ipagtanggol ng asawa ko sa mga taong gumagawa sa akin ng hindi maganda. Kaya gusto ko na pong ibalik ang asawa ko sa pamilya niya. Itago na lang daw natin siya sa pangalang kay Pipay at kay Pipoy naman daw ang itawag natin sa kanyang asawa. Dati silang mag-best friend ni kay Pipoy at meron ng isang anak si kay Pipay bago pa sila naging mag-asawa. At sa ngayon ay 13 taon na ang kanilang pagsasama. Walang bisyo si kay Pipoy dahil bahay at trabaho lang siya. Kaya hindi maintindihan ni kay Pipay kung tama pa ba ang kanyang nararamdaman dahil parang hindi siya kayang ipagtanggol ng kanyang asawa. Kagaya na lang nang nangyari kay Kapipay at sa kanyang best friend simula nung siya ay bata pa. Dumating kasi sila sa punto na sumobra na ang lala ng paninira kay Kapipay at umabot na sa punto na nadamay na din ang kanyang mga anak at pati na rin ang kanyang asawa. Dahil sa harapan mismo ni Kapipay, inisyu ng kaibigan ni Kapipay ang tungkol sa isang picture na hindi niya katabi ang kanyang asawa. Ipinakita ng kanyang kaibigan kay Kapipay na iba ang lalaking katabi niya samantalang group photo iyon. Kaya hinihintay ni Kapipay na ipagtanggol siya ni Pipoy dahil kilala naman nilang lahat ang mga kasama sa picture. Sobrang dami pang mga bagay na nalaman si Kipipay na sobrang paninira ng dati niyang best friend sa kanya. Pero tiniis lahat yun ni Kipipay dahil yun ang utos ng kanilang pastor na matuto na lang silang magpakumbaba. Pero ang kinasasama ng loob ni Kipipay ay nagagawa pa ring makipagkwentuhan ni Kipipoy sa mga taong walang ginawa kundi ang manira sa kanya. Samantalang nakita naman ni Kipipoy kung paano siya sobrang na-depress nung pinagdaanan niya ang mga panahon na yun. Hanggang sa hindi na nakapagpigil si Kipipay at tinanong niya si Kipipoy kung bakit nagagawa niya pang makipag-usap sa mga taong naninira sa kanya. Pero ang kinatwiran sa kanya ni Kipipoy ay kaibigan niya rin daw ang mga taong naninira kay Kipipay at nakakahiya naman kung hindi niya kakausapin. At hindi lang din ito tungkol sa ibang tao kundi tungkol na rin sa mga magulang ni Kipipoy na umpisa pa lang ay ayaw na kay Kipipay. Dahil breadwinner si Kipipoy at naiintindihan naman ni Kipipay kung bakit sa loob ng 4 na taon nilang pagsasama ay 2 pamilya ang binubuhay ni Kipipoy. Kaya 4 na taon pa ang nakalipas bago nag-decide si Kipipay na sabihan si Kipipoy na maghinay-hinay naman sa pagtulong sa kanyang pamilya. Kaya ramdam ni Kipipay na ayaw talaga sa kanya ng kanyang mga biyanan kaya gumawa ng paraan si Kipipay para magustuhan siya ng kanyang mga biyanan. Kagaya na lang na kapag birthday ng kanyang mga biyanan ay pinaghahanda niya ang mga ito pero parang wala pa ring epekto. At sa tuwing may na-o-ospital sa kanyang mga biyanan ay nandun si Kipipay na siya ang gumagastos at siya din na nagbabantay. At kung tatanungin daw natin kung magkano ang sinasahod ni Kipipoy, ito po ay nagkakahalaga ng 12 piso sa loob ng isang buwan. Pero sa tuwing kinakapos sila ng pera ay nakakagawa naman ng paraan si Kipipay. Pero may pagkakataon na parang napuno na si Kipipay nung panahon na nasa ospital ang tatay ni Kipipoy. Dahil kaila Kipipay itinoka ang perang gagastusin sa ospital pero nagreklamo pa rin ang nanay ni Kipipoy. Dahil ang gusto ng nanay ni Kipipoy ay si Kipipay pa rin ang magbantay sa tatay ni Kipipoy sa ospital. Pero nung mga panahon na yon ay malayo na ang tirahan nila kay Kipipay. Sila ay nasa probinsya at nasa Maynila naman ang tatay ni Kipipoy. Kaya nung mga panahon na yon ay nagpaliwanag siya sa nanay ni Kipipoy na hindi niya talaga kayang lumuwas dahil meron pa silang 2 anak na inaasikaso. Hindi niya magagawang iwanan ang kanyang 2 anak habang si Kipipoy naman ay hindi pwedeng umabsent sa kanyang trabaho. Hanggang sa isang beses na hindi sila nakapagbigay ng hinihingi ng kanyang biyanan na halagang 3,000. Dahil walang-wala talaga silang kapera-pera at sinabi naman ni Kipipoy na halagang 500 muna ang ipadala sa kanyang mga magulang. Dito na nagsalita ang nanay ni Kipipoy na sinabing palagi na lang daw si Kipipay ang nasusunod. Syempre, alam ka naman yung kapitbahay. Kaya ang sabi ng nanay ni Kipipoy, paano naman daw ang sarili niyang kagustuhan. Kaya simula nun ay palagi nang pinariringgan si Kipipay ng mga kapatid ni Kipipoy kaya nag-live na lang din siya sa kanilang GC. Hanggang sa pumanaw na ang tatay ni Kipipoy at si Kipipay pa rin ang nag-asikaso simula sa funeral hanggang sa sementeryo. Pati na rin ang pagluluto sa mga pagkain sa gabi ng lamay, pati na rin ang pagkain pagkatapos ng libing. Wala daw ibang ginastos ang pamilya ni Kipipoy kahit piso at hinintay lang ng kanyang pamilya na mailibing ang kanilang tatay. Pero may nasasabi pa rin hindi maganda ang pamilya ni Kipipoy dahil si Kipipay ang sinisisi kung bakit na-delay ang punerarya. Kaya dito na napuno ng husto si Kipipay dahil hinihintay niyang ipagtanggol siya ni Kipipoy pero hinayaan niya lang ang kanyang pamilya. Umalis na lang muna si Kipipay pero kahit minsan ay hindi siya sumagot ng pabalang sa pamilya ni Kipipoy. At kung alam lang daw man natin kung paano niya pinagsilbihan ng kanyang asawa na never naghugas ng pinggan at never nagluto ng kanilang kakainin. Na kahit tubig na lang na kanyang iinumin ay ihahain niya pa kay Kipipoy kaya grabe naman siya. Dahil nagagawa pang magalit ni Kipipoy kay Kipipay pero never siyang nagalit sa sarili niyang pamilya. Kahit sobrang obvious naman na mga maling ginagawa ng pamilya ni Kipipoy sa kanya. Kaya gusto ko lang pong humingi ng payo dahil palagi kong napapanood sa mga video nyo na kung magagawa ng paraan ay gawa na lang ng paraan para hindi magkahiwalay. Pero kung tatanungin niyo po ako kung nagawa ko na ba ang lahat ng paraan, opo, nagawa ko na ang lahat para malaman niya ang nararamdaman ko pero ganun pa rin po siya. Kaya gusto ko na
na po talagang ibalik ang aking asawa sa kanyang pamilya. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. Kaya ibalik mo na, sis, para hindi na ako mahirapang magpayo. At tama naman ang ating letter sender dahil palagi kong sinasabi na kung magagawa ng paraan ay gawa na lang ng paraan para hindi mapunta sa hiwalayan. Dahil para sa inyong Ate Charis ay hindi solusyon ng hiwalayan para sa mga problema ng mag-asawa. Pwera na lang kung may third party, nakikipagtsuksaka na sa iba, wala ng respeto, palagi nagjojombagan, yun talaga mga panghiwalay na yon. Pero para sa akin kasi hindi mo pa nagawa ang lahat ng paraan, sister, dahil meron pang natitira. Ipagpalagay na lang natin na si Kipipoy ay walang emotional intelligence o bobo siya pagdating sa feelings. Yung tipong hindi niya naiintindihan yung nararamdaman mo sa tuwing pinagtutulungan ka ng pamilya niya, kaya parang deadma lang sa kanya. Kaya kung hindi ka kayang ipagtanggol ni Kipipoy, ipagtanggol mo yung sarili mo, ikaw na lang yung gumawa. Pero hindi ko sinasabing manlaban ka sa pamilya ni Kipipoy, pwede mong ipagtanggol ang sarili mo sa maayos na paraan. At meron pa tayong isang pwedeng pagpilian at yun ay ang deadmahin mo ang sinasabi nila sa'yo at wag mo na silang pakinggan. Dahil pag nasira ang pagiging mag-asawa niyong dalawa ni Kipipoy, sino ba ang sasaya? Eh di yung pamilya niya, parang nagtagumpay na sila. Kumbaga magagawang sirain ng pamilya ni Kipipoy ang relasyon niyong mag-asawa kapag nakinig ka pa sa mga sinasabi nilang masasama. At para sa side naman ni Kipipoy, para hindi naman siya masyadong lugi, siguro ayaw niya lang makisali sa problema niyo ng pamilya niya. Baka kasi kilala niya talaga yung pamilya niya na kahit ipaliwanag niya pa yung side mo ay hindi rin naman siya iintindihin, kaya hindi na lang siya nagsasayang ng laway. Saka isa ko pang maipapayo para hindi ka palagi nasasaktan at nadidisappoint kay Kipipoy ay huwag ka nang mag-expect na ipagtatanggol ka niya. Dahil kung palagi na lang tayong aasa na gagawin ng mga asawa natin na ipagtanggol tayo sa iba, tas alam naman natin hindi nila gagawin, ay lalo lang tayong masasaktan, di ba? Pero kung gusto mo pa rin siyang isole ay okay lang naman sa akin.